Hindi mo pa kailanman nakita ang ganitong klaseng kakaibang dahilan ng pagkakasakit. Ang lalaking ito ay dating isang henyo sa pagpipinta, ngunit dahil sa madalas na pagkakalantad sa sining, labis na na-stimulate ang kanyang mga nerbiyos, na naging sanhi ng tinatawag na Stendhal syndrome. Dahil dito, hindi na niya kayang humawak ng brush. Bagamat hindi na niya kayang magsulat, ang isang tunay na henyo ay hindi kailanman nakakalimot. Kalaunan, naging isa siyang pambihirang art critic, anumang painting na kanyang pinupuri ay agad tinuturing na pinakapopular sa buong taon. Ang lalaking ito ay si Ryan Gold. Dumalo siya sa isang art auction upang maghanap ng painting na muling makakapagpasigla sa kanyang utak. Ngunit napansin niyang may babaeng nakatitig sa kanya buong oras, ang babaeng ito ay si Dakmi, ang punong curator ng isang art museum. Si Dakmi ay matalino, mahusay, at kayang maghanda ng buong exhibit sa loob lamang ng magdamag. Ngunit may tinatago siyang lihim, isa siyang hardcore fan ng idol na si Sherry. Ang dahilan ng pagtitig niya kay Ryan Gold ay dahil kahawig nito si Sherry kapag nakatagilid. Dumalo si Dakmi sa auction upang subukang bilhin ang painting na gusto ni Sherry at iniregalo sa kanya. Sa kasamaang palad, interesado rin si Ryan Gold sa parehong painting. Pagkatapos ng bidding, si Ryan Gold ang nanalo. Disappointed, bumalik si Dakmi sa museo at nalaman niyang nakulong at tinanggal sa pwesto ang direktor ng museo, na siya rin niyang asawa. Matapos ang 5 taong pagsusumikap sa museo, nakita ni Dakmi ang isang oportunidad. Pagkatapos ng trabaho, nag-disguise siya at nagtungo sa airport upang hintayin si Sherry. Nang sa wakas ay dumating ito, agad siyang kumuha ng litrato. Pero bigla ring dumating si Ryan Gold. Sa kasagsagan ng kaguluhan habang dumaragsa ang mga fans kay Sherry, naitulak si Ryan Gold kay Dakmi at pareho silang natumba. Nabagsak ang kanyang kamera ngunit maswerte at hindi ito nasira. Nagkaroon sila ng alitan. Pilit ni Ryan Gold na pinatatanggal ang mask ni Dakmi, ngunit dahil ayaw niyang mabunyag ang kanyang fangirling, agad siyang tumakas. Sa kanyang pagmamadali, hindi sinasadyang naiwan niya ang kanyang fan diary, na pinulot naman ni Ryan Gold. Tumakbo si Dakmi sa kanyang matalik na kaibigang si Senjo, na fan din ni Sherry. Hinikayat siya ni Senjo na bisitahin ang presidential suite kung saan minsang nanatili ang kanilang idol, upang maranasan kung paano mabuhay gaya nito. Ngunit nang dumating sila sa hotel, nalaman nilang si Ryan Gold ang nag-book sa mismong kwartong iyon. Hinabol siya ni Senjo at nakiusap na ipagpalit ang kwarto dahil sa espesyal na dahilan, ngunit tumanggi si Ryan Gold. Kinagabihan, nakita ni Ryan Gold ang mga anino nina Senjo at Dakmi na mukhang magkasintahan habang nasa restaurant. Naalala niya ang sinabi noon ni Senjo at maling inakalang sila ay magkarelasyon. Dahil sa guilt, kusang loob niyang ibinigay ang kwarto sa kanila upang maranasan ang isang perpektong gabi. Habang seryosong nagtatrabaho si Dakmi sa museo, may pamilyar na boses ng lalaki ang narinig niya sa likod. Nabigla siya at nawala ng balanse kaya nahulog mula sa hagdan. Ang lalaking iyon ay si Ryan Gold, ang bagong direktor ng museo. Nang makilala siya, tinanong nito kung kilala ba niya si Sherry. Upang hindi mabunyag ang kanyang pagiging fan at mailigtas ang kanyang trabaho, nagkunwari si Dakmi na hindi niya alam ang idol. Bilang bagong direktor, nagpatawag si Ryan Gold ng staff meeting. Nang ilabas niya ang kanyang notebook, nakita ni Dakmi sa loob ang kanyang nawawalang fan diary. Agad siyang tumakbo kay Senjo at humagulgol habang niyayakap siya nito. Sa mismong sandaling iyon, nakita sila ni Ryan Gold at mas lalong pinaniwalaang magkarelasyon sila. Di naglaon, binalak ni Ryan Gold na kanselahin ang isang gallery exhibition, na orihinal na nakalaan para sa artist na sinusok, upang palitan ng bagong artist. Tinutulan ito ni Dakmi ngunit hindi siya pinakinggan. Hiningi pa ni Ryan Gold na ayusin ni Dakmi ang meeting kay Nusok nang hindi sinasabi ang balak na pagkansela. Ngunit agad itong nahalatan ni Nusok. Balik sa museo, palihim na pumasok si Dakmi sa opisina ni Ryan Gold upang bawiin ang kanyang fan diary. Ngunit nahuli siya ni Ryan Gold, kaya nagdahilan na lamang siya upang makatakas. Nagsimulang maghinala si Ryan Gold at siniyasat ang mga dokumento. Doon niya nadiskubreng nawawala ang liham na nagkakansela ng exhibit ni Nusok, at dahil dito, labis siyang nagalit. Nahanap ni Ryan Gold si Dakmi, hinablot ang kanyang staff badge at agad siyang pinaalis sa trabaho. Sa gulo ng kanyang karera, nagsimulang magtrabaho si Dakmi sa kafe ng kaibigang si Senjo. Sa isang pagkakataon, nagkataong dumaan doon si Ryan Gold upang bumili ng inumin. Pagbalik ni Ryan Gold sa museo, sinabi sa kanya na si Dakmi lamang ang tanging taong kayang makipag-ugnayan ng maayos kay Nusok. Bukod pa rito, may isa pang tawag nagsimulang mabulok ang mga exhibit item. Sa ganitong krisis, si Dakmi lang ang may kakayahang humawak ng sitwasyon. Lumantad ang apprentice ni Dakmi at isiniwalat kay Ryan Gold na ang dating direktor ng museo ang totoong nasa likod ng pagkansela ng exhibit at pagkawala ng liham. Matapos malaman ang katotohanan, nagmadali si Ryan Gold papunta sa kafe upang humingi ng tawad kay Dakmi at nakiusap na bumalik siya sa trabaho.
Ngunit tumanggi si Dakmi at sinabing pinatalsik siya ni Ryan sa init ng ulo, at ngayong magulo na ang museo, gusto lang siyang ibalik para ayusin ang problema. Galit na galit si Dakmi at naalala niyang si Ryan Gold ay bumibili ng coffee-flavored na inumin, kaya palihim niyang dinagdagan ng mas maraming kape, iniisip na mapupuyat lang ito. Hindi inaasahan, na-hospital si Ryan Gold. Dahil sa guilty na pakiramdam, nanatili si Dakmi sa tabi niya buong gabi. Nagkaroon pa siya ng bangungot kung saan siya ay inaaresto dahil sa pagpatay. Nang magising si Ryan Gold, taos-pusong humingi ng tawad si Dakmi at pumayag na bumalik sa trabaho. Bago siya umalis, niyaya siya ni Ryan Gold na samahan siya kinabukasan sa pagkikita nila ni Sherry. Ito ang unang pagkakataon ni Dakmi na bibisita sa bahay ni Sherry. Bago pa magising ang idol, abala na si Dakmi sa pagpili ng damit at pagme-makeup. Nang matapos siya, mukha siyang diwata sa ganda, at napatitig si Ryan Gold sa kanya. Inakalang ang hawak niyang bouquet ay para sa kanya bilang pasalubong sa pagkalabas ng ospital, pero para pala iyon kay Sherry. Pinunapa ni Dakmi ang pulang alak na dala ni Ryan Gold, sinabing puting alak lang ang gusto ni Sherry. Pagdating nila sa bahay ni Sherry, nakita nila itong nakasuot ng bathrobe, at pakiramdam ni Dakmi, pwede na siyang mamatay sa kilig. Pinigilan niya ang sarili at nagkunwaring kalmado. Pero nang pumasok siya sa banyo, aksidenteng nabuksan ang shower at nabasa ang kanyang damit. Nakita ito ni Ryan Gold at isinampay sa kanya ang coat nito. Pagkaalis mula sa bahay ni Sherry, masayang ikinwento ni Dakmi ang nangyari kay Senju. Kinaumagahan, nag-viral sa internet ang mga chismis na magkarelasyon daw sina Dakmi at Sherry. Lumabas kasi na ang coat na isinuot ni Ryan Gold kay Dakmi ay kapareho ng limited edition coat ni Sherry. Kaya't akala ng mga fans, si Dakmi ay kasintahan ni Sherry. Dahil sa pangambang mabash online si Dakmi, iminungkahi ng kanyang mga kasamahan na mag-post siya ng litrato kasama ang tunay niyang partner upang pabulaanan ang chismis. Palihim na nakikinig si Ryan Gold sa labas, at kinabahan siya na baka mabunyag ang relasyon nina Dakmi at Senju. Dahil sa panik, malakas siyang kumatok at nagulat ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, at nang inawat ang chismisan, sumakit pa ang kamay niya dahil sa lakas ng katok. Pero ang pagka-obses ng fans ay lumampas pa sa online. Habang papunta si Dakmi sa trabaho, pinalibutan siya ng mga taong may maskara. May isa pang tumutok ng laro ang baril sa kanya, kaya't nagsimulang maghagis ng itlog ang iba. Sa kabutihang palad, dumating ang kapatid ni Dakmi upang ipagtanggol siya. Nang makita ni Ryan Gold na may sugat si Dakmi, pinayuhan niya itong umuwi at magpahinga, pero nagmatigas si Dakmi at bumalik sa trabaho. Kinagabihan, nakita pa ni Ryan Gold na patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Dakmi sa museo. Labis siyang naawa at nilapitan ito upang damayan, ngunit sinabi ni Dakmi na ayos lang siya. Nag-drive pa uwi si Ryan Gold pero dahil sa pag-aalala, bumalik siya upang tingnan muli si Dakmi. Napansin niyang may sasakyang papalapit kay Dakmi, kaya't agad niya itong hinarangan at bumaba ng sasakyan upang tiyaking ligtas si Dakmi. Kumatok siya sa bintana ng sasakyan, inakala niyang isa sa mga baliw na fans iyon, kaya't sinabing girlfriend niya si Dakmi. Nagulat si Dakmi na narinig iyon, pero nang bumaba ang bintana, isa lang pala itong ordinaryong lalaki. Napahiya si Ryan Gold at hindi alam ang sasabihin. Ipinarode niya ang sasakyan sa labas ng cafe ni Senju, at habang tinitingnan ang masayang pamilya, si Senju, ang asawa, at ang anak nila, nakaramdam siya ng paninibugho. Inisip niyang baka awa lang ang nararamdaman niya kay Dakmi, at gusto niya itong tulungan sa pamamagitan ng pagpapanggap na kasintahan. Pero ayaw ni Dakmi ng kasinungalingan. Naniniwala siyang kusaring lilipas ang isyu sa paglipas ng panahon. Sa kasamaang palad, hindi ganoon kasimple ang lahat. Kinaumagahan, may kumpol na ng tao sa harap ng museo. Kaya't wala nang nagawa si Ryan Gold kundi hikayatin si Dakmi na magpanggap silang magkasintahan. Inilabas pa niya ang fan notebook na aksidenteng napulot niya at nakipag-ugnayan sa leader ng fan group. Sa oras na iyon, lumabas sa phone ni Dakmi na finollow siya ni Ryan Gold online, sobrang nashock siya kaya nahulog niya ang telepono. Labis siyang nag-alala na baka mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang leader ng fan group. Muli silang nagkita ni Ryan Gold. Sinabi nito na kinausap niya ang fan leader at sinabi nitong sila raw ni Dakmi ay may relasyon, umaasang matutulungan siyang linawin ang lahat ng maling akala. At kahit si Sherry na mismo ang sangkot, si Dakmi ay natakot pa rin na mabunyag ang kanyang lihim, kaya diretsahan niyang tinanggihan ang alok na magpanggap na magkasintahan. Ngunit bigla nilang nakita sa balita na si Sherry ay nakabangga ng fan gamit ang kanyang sasakyan. Labis ang guilt ni Dakmi, akala niya ay kusaring lilipas ang mga chismis, pero lalo lang lumala ang sitwasyon. Kaya't agad siyang nagpunta kay Ryan Gold at sinabing handa na siyang magpanggap bilang nobya niya para matapos na agad ang iskandalo. Nakipag-ugnayan si Ryan Gold sa leader ng fan club. Samantala, natanggap ni Dakmi at Senju ang mensahe ni Ryan Gold, hindi raw siya makakapagkita,
ngunit kailangan lang nilang magpadala ng tamang mga larawan. Kaya isinama ni Dakmi si Senju upang kuhanan siya ng mga litrato. Sa buong akala ni Ryan Gold, magkasintahan sina Dakmi at Senju, ngunit kahit pa magkalapit na ang mukha nila ni Dakmi sa shoot, ni hindi man lang nagselo si Senju. Dahil dito, wala nang nagawa si Ryan Gold kundi yakapin si Dakmi ng mahigpit habang kinukuhanan ng litrato. Habang kinukunan, tinanong ni Ryan Gold si Dakmi ng ilang bagay, tulad ng kung gusto ba talaga niyang nagpapakuha ng litrato, at bakit siya handang tumulong ng ganito. Nang pabirong purihin ni Senju ang galing ni Dakmi sa pictorial, labis ang selos na naramdaman ni Ryan Gold, kaya't umalis siyang. Tila bata, sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang pagkalat ng tsismis, kaya napilitang pumayag si Dakmi sa isa pang pictorial bilang couple nila ni Ryan Gold at ngayon naman ay sa isang park. Ngunit biglang nagkaroon ng emergency si Senju at umalis, kaya't nagplano na rin sina Ryan at Dakmi na umalis. Nang malaman ni Dakmi na si Ryan Gold ay isang ulila, naisip niyang isama ito sa isang amusement park. Nagkaroon sila ng masayang araw, at habang lumilipas ang oras, lalong lumalapit ang loob nila sa isa't isa. Kinagabihan, tinitingnan ni Dakmi ang mga litrato ng araw na iyon, at napangiti siya sa mga alaala nilang dalawa. Sa parehong oras, si Ryan Gold naman ay nakatitig sa larawang iginuhit ni Dakmi ng kanyang mukha, at di sinasadyang ginaya ang ekspresyon nito. Pareho silang nagsisimulang magkagusto sa isa't isa nang hindi namamalayan. Kinabukasan sa trabaho, nalaman ni Dakmi na ang mga larawang kinunan nila ay epektibong nakatulong upang mapatigil ang tsismis. Ngunit laking gulat niya nang dumating sa gallery ang obsessed fan ni Sherry bilang bagong intern. Kahit ipinakilala itong intern, agad na naramdaman ni Dakmi na naroon ito upang siyasatin ang totoo sa likod ng mga litrato nila ni Ryan. Agad na nagkunwaring kasintahan ni Ryan Gold si Dakmi sa harap ng lahat. Pagdating ni Ryan, dramatic siyang niyakap ni Dakmi. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Dakmi ang buong sitwasyon, hanggat naroon ang intern, kailangan nilang magpatuloy sa pagpapanggap. Nais niya itong paalisan, ngunit ibinunyag ni Ryan Gold na si Cindy ay anak ng dating direktor, kaya't hindi madaling tanggalin. Samantala, dumating ang ampon niyang kapatid na si Yuni. Kahit hindi sila tunay na magkadugo, may lihim itong pagtingin kay Dakmi, ngunit hindi kailanman umamin. Balak sana niyang ibunyag ang kanyang saloobin ukol sa pagpapanggap nila ni Ryan, ngunit pinagalitan siya ni Dakmi, kaya umalis na lang ito at nasalubong si Ryan. Nag-alok si Ryan Gold na magpunta sila sa taekwondo studio ni Yuni. Pareho silang magaling, kaya matinding sparring ang nangyari, walang nagpapatalo. Dumating si Senju at ang anak niya, at nang-asar pa sa pagiging competitive nilang dalawa. Doon napansin ni Ryan Gold, baka nga hindi talaga magkasintahan sina Senju at Dakmi. At sa wakas, napagtanto niya ang pagkakamali, hindi sila couple. Sa pagkakatuklas ng katotohanan, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na ginhawa. Gayunpaman, patuloy pa rin ang tensyon kasama ang obsessed fan na si Cindy. Kahit may asawa at in a relationship na si Sherry, sumali pa rin si Cindy sa gallery bilang intern upang kumpirmahin kung totoo ang relasyon ni Dakmi at Ryan. Para mapanatag si Cindy at hindi na ito gumawa ng chismis laban kay Sherry, nagpatuloy si Dakmi sa pagpapanggap bilang nobya ni Ryan. Sa isang twist, natuklasan ni Ryan Gold na si Dakmi pala ay ang fan leader ni Sherry, at siya mismo ang lumikha ng isang buong website na nagdodokumento ng bawat detalye ng buhay ni Sherry. Sa kabila ng revelasyong iyon, nagpatuloy pa rin sila sa pagtutulungan. Isang araw, nagtungo sila upang hanapin ang isang sikat na photographer. Ang koleksyon nito ay nasa isang manunulat na nagtatago sa kabundukan. Habang nagbibiyahe, bumuhos ang malakas na ulan at nabaon sa putik ang kanilang sasakyan, kaya't naglakad na lang sila paakyat sa bundok habang umuulan. Pagdating nila sa bahay ng manunulat, basang-basa sila. Bagamat ayaw sa simula, pumayag din ang manunulat na patuloyin sila nang malaman niyang nais ipakita ng dalawa ang mga litrato ng yumaong asawa nito. Ngunit tumanggi pa rin siya kinalaunan. Kinagabihan, napag-usapan nina Dakmi at Ryan ang litrato ng asawa ng manunulat. Bagamat puro tanawin ang kinunan nito, ang pinakahuling larawan ay isang bihirang self-portrait na may pamagat na, "Goodbye." Pinagpalagay ni Dakmi na hindi iyon pamamaalam sa mundo, kundi sa taong mahal niya, na maaaring nakatayo sa harap ng kamera. Ang team na interpretasyon na ito ay umantig sa puso ni Ryan Gold at ng manunulat na palihim na nakikinig. Kinabukasan, nagising si Dakmi na nasa tabi niya si Ryan Gold. Sa hiya, nagkunwaring tulog si Dakmi hanggang sa magising ito at kumilos palayo. Sa kanilang pag-alis, laking gulat nila nang magbago ang isip ng manunulat at pumayag ng ipakita ang koleksyon ng kanyang asawa. Nang buksan nila ang silid, nabigla silang makita ito puno ng mga litrato ng manunulat, lahat kuha ng asawa nito sa loob ng 30 taon, palihim ngunit puno ng pagmamahal. Labis ang pagsisisi ng manunulat na ngayon lamang niya naunawaan ang lalim ng damdamin ng kanyang yumaong asawa. Kaya't napagdesisyonan niyang ipagdiwang ang alaala nito sa pamamagitan ng exhibit.
Sa inspirasyon ng kwento, lalong tumibay ang ugnayan nina Dakmi at Ryan Gold. Kaya't nagdesisyon si Ryan Gold na seryosohin ang pagpapanggap nila bilang magkasintahan. Isang gabi matapos ang trabaho, nag-dinner ang buong team ng art gallery. Habang kumakain, hinamon sila ni Cindy sa couples compatibility test. Nagkandayuto si Ryan Gold sa mga sagot at binanata ng biruan ng grupo. Sa kalasingan, si Dakmi na ang naghatid kay Ryan pauwi. Habang mahimbing na natutulog si Ryan Gold, lalo pang nahulog ang loob ni Dakmi sa kanya. Nang magising si Ryan sa kalagitnaan ng gabi, napansin niya ang note na iniwan ni Dakmi, at napaisip sa nararamdaman niya para dito. Sa kanyang pagkausisa, nag-login siya sa fan website na ginawa ni Dakmi para kay Sherry, pero kinailangan sagutin muna ang mga obscure na trivia questions. Sa kagustuhang makapasok, nanood siya ng videos ni Sherry buong gabi para mahanap ang mga sagot. Ngunit nabigo siya sa huling tanong, tungkol sa tiyak na nunal sa mukha ni Sherry. Kinabukasan, pagod ngunit determinado, nakasalubong niya si Sherry sa elevator, at pakiramdam niya, sobrang awkward ng lahat. Ngunit sa kagustuhang malaman, palihim na sinulyapan ni Ryan Gold ang mukha ni Sherry upang hanapin ang nunal. Napansin ni Sherry ang interes ni Ryan at, sa halip na magtanong, iniiwasan ang tensyon sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya sa bahay nito upang tingnan ang ilang mga painting. Sa bahay ni Sherry, nadiskubre ni Ryan Gold na may 3 itong koleksyon ng mga painting ni Unyong, ang artistang muling nagpasiklab ng inspirasyon ni Ryan sa sining. Binanggit ni Sherry na siyam ang kabuuang bilang ng mga painting sa seryeng iyon, 3 ang nasa kanya, 2 ang kay Ryan Gold, at 4 ang nawawala. Ang muling pagtingin sa mga painting ay nagpaliyab ng kagustuhan ni Ryan Gold na muling magpinta. Subalit, nang sinubukan niyang muling gumamit ng brush, natigilan siya sa sobrang pagdududa sa sarili. Kinabukasan sa tanghalian kasama ang mga katrabaho, napansin ni Dakmi na wala si Ryan Gold, kaya't agad namang sinamantala ni Cindy ang pagkakataon upang magtanong kung sila ay naghiwalay na. Pinilit ni Dakmi na maging kalmado at sinabing sila pa rin, at nagpa siya pang dalhan si Ryan ng pagkain. Ngunit bago pa man niya ito maibigay, isang babae ang biglang dumating at mahigpit na niyakap si Ryan Gold. Nabigla ang lahat. Ipinakilala ang babae bilang si Diane, matalik na kaibigan ni Ryan na kakauwi lamang mula sa Amerika. Maya-maya, tumawag ang building admin upang ipaalam na may tagas ng tubig sa apartment ni Ryan Gold. Voluntaryo si Dakmi na sumilip, alam niyang tinatitigan siya ni Cindy. Ngunit pagpasok niya, wala naman siyang nakitang tumutulo. Pag-alis ng maintenance staff, namangha si Dakmi sa disenyo ng apartment ni Ryan Gold, elegante at puno ng sining. Isang painting ang hamatak ng atensyon niya. Lumapit siya upang pagmasdan ito, nang biglang lumitaw si Ryan Gold at pinalabas siya agad. Sa sobrang hiya, umalis si Dakmi, nasaktan sa malamig na tono ni Ryan. Nang makaalis siya, agad pinagsisihan ni Ryan Gold ang kanyang pagkataranta at nagmadaling sinundan siya. Samantala, si Dakmi ay dumulog kina Senju at Yuni, at dinala siya ng mga ito sa bar upang mag-relax. Sa art gallery, lumalala ang pag-aalala ni Ryan Gold sa hindi pagpapakita ni Dakmi, pati na rin sa kawalan ng bagong upload sa fan site. Si Dakmi, habang nilalabanan ang nararamdaman para kay Ryan, ay hindi makapag-concentrate sa kanyang fan activities. Sa inis at gulo ng damdamin, nagsimula siyang ipinta ang isang upuan sa sala gamit ang matitingkad na kulay. Dahil sa hindi na niya makaya ang pagkalito, nagpa siya si Ryan Gold na hanapin si Dakmi sa bahay nito. Nabigla si Dakmi sa biglaang pagdating ni Ryan, at aksidenteng napahid ang pintura sa kamay nito. Nang magpaalam si Ryan na maghuhugas, natarante si Dakmi, baka makita nito ang kwarto niyang puno ng memorabilia ni Sherry. Dahil wala na siyang maisip na paraan, binalot niya ng eye mask ang mata ni Ryan at awkward na inakay ito papunta sa lababo. Maingat niyang nilinis ang kamay ni Ryan, ngunit naamoy ni Ryan ang amoy ng watercolor sa paligid. Dahil sa kuryosidad, tinangkang alisin ni Ryan ang eye mask, kaya't lalo siyang nataranta at napinturahan pa ang damit ni Ryan. Sa gitna ng kaguluhan, nawalan ng kontrol si Dakmi at bigla siyang hinalikan si Ryan. Tila huminto ang oras habang magkalapat ang kanilang mga labi. Biglang nag-snap back sa realidad si Dakmi, at agad itinulak si Ryan palabas ng bahay. Handa na sana siyang aminin ang kanyang nararamdaman, ngunit nang makita niyang hawak pa ni Ryan ang eye mask, natarante siya sa posibilidad na mabunyag ang kanyang lihim. Agad niya itong inagaw at itinulak palabas ng pinto. Si Ryan, bagamat mukhang kalmado, ay labis na kinabahan at naguluhan sa nangyari. Kinabukasan, inamin ni Dakmi kay Yuni na nahulog na ang loob niya kay Ryan Gold. Pinayuhan siya ni Yuni na hintayin muna kung ano talaga ang nararamdaman ni Ryan bago gumawa ng hakbang. Kinahapunan, niyaya ni Ryan si Dakmi na magbihis ng maganda para sa isang event. Inakala ni Dakmi na isang date ito, ngunit pagdating nila, isang meeting pala ito kay Sherry. Lumalabas na biglang nag-resign ang art director ni Sherry, kaya't kailangan nilang maghanap ng kapalit. Nangako si Ryan na tutulong.
Kinabukasan, nagpunta sila kina Denai. Ngunit simula nang malaman ni Denai ang tungkol sa pekeng relasyon ni Ryan at Daphne, naging malamig na ang pakikitungo niya sa dalawa. Tinanggihan niya ang alok. Hindi sumuko sina Ryan at Daphne. Tumulong sila kay Denai sa pag-aayos ng kanyang studio. Sa panunood niya sa kanilang tawanan at biruan, nakaramdam si Denai ng selos. Sa kagustuhang sirain ang relasyon, nagsinungaling si Denai kay Daphne, sinabing gustong tapusin ni Ryan ang lahat sa kanila. Labis ang sakit ng loob ni Daphne. Hinarap niya si Ryan at agad tinapos ang ugnayan nila, bago pa man ito makapagpaliwanag o makapagkumpirma ng kanyang nararamdaman. Naiwan si Ryan, hawak-hawak ang mga bulaklak na sanay para sa kanyang pag-amin. Nang malaman ni Senju ang nangyari, nagalit siya kay Ryan. Sa cafe, sinabi niyang sold out na ang lahat, kahit anong order ni Ryan. Hindi maintindihan ni Ryan ang malamig na pagtrato ng lahat. Samantala, sinamantala ni Denai ang sitwasyon at niyaya si Ryan sa hapunan. Sa kasamaang palad, nakita ito ng mga katrabaho, at agad nilang inakalang niloko ni Ryan si Daphne. Muling kumalat ang tsismis, lalo na't malungkot si Daphne, na parabang pinatutunayan ang haka-haka. Buong determinasyon, hinanap ni Ryan si Daphne upang linawin ang lahat. Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong niya, bakit mo ako iniiwasan? Umiwas si Daphne at sinabing busy lang siya sa trabaho, ngunit hindi siya pinakawalan ni Ryan. Pinilit siya ni Ryan na samahan siya sa meeting nila kay Sherry. Hindi niya alam na ang puso ni Daphne ay labis ng naguguluhan. Pagkatapos madiskubre na ang relasyon ni Ryan Gold at Daphne ay peke lamang, masaya si Denai na tanggapin ang alok na maging art director ni Sherry. Habang pinag-uusapan nila ang design ng paparating na eksibisyon, unti-unting nakaramdam si Daphne ng pagiging out of place. Ang panunood sa magandang samahan ni Ryan at Denai ay lalo pang nagpalala sa kanyang insecurities. Pakiramdam niya hindi siya nababagay sa mundo ng mga ito, kaya nang marinig na dumating na ang mga kahoy para sa proyekto sa isang tindahan, nagboluntaryo siyang pumunta upang mag-sign ng delivery. Pagkaalis ni Daphne, nagtanong si Ryan Gold kay Cindy kung nasaan ito. Nang malaman niyang nasa tindahan si Daphne, agad niya itong sinundan. Sa tindahan, naalala ni Daphne ang masasayang alaala nila ni Ryan at hindi na niya napigil ang umiyak. Sa gitna ng kanyang pagkalugmok, bumukas ang pinto at pumasok si Ryan Gold. Ang kanyang presensya ay nagpalaya sa mga natatagong damdamin ni Daphne, dahilan upang tuluyang bumigay siya sa pag-iyak. Hirap siyang magsalita, ngunit sa wakas ay inamin niya, hindi ko na kayang hindi isipin tayo, at galit ako na ang sakit-sakit nito. Naantig si Ryan sa katapatan ni Daphne at malumanay niyang sinagot, hindi ko iyon kinamumuhian. Sa totoo lang, mahal ko ang bawat sandali natin. Sa wakas, nagkaliwanagan sila sa kanilang tunay na nararamdaman, at mula sa isang peke, naging totoo ang kanilang relasyon. Sa mga sumunod na araw, lubos na nabihag si Ryan sa pagmamahal. Kahit ilang oras lang na hindi sila magkausap ay kinakabahan siya't hindi makatulog. Nang hindi niya makontak si Daphne, nagmadali siyang puntahan ito ng madaling araw. Laking gulat niya nang makita si Daphne na naka-fan outfit, dala ang lahat ng paraphernalia bilang tagahanga. Natarante si Daphne at nagtago sa likod ng stand, umaasang hindi siya mapapansin ni Ryan. Ngunit nakita siya ni Ryan at hinarap siya ng diretsyo. Nahihiya, tila napilitan siyang umamin, pero laking gulat niya nang sabihin ni Ryan, bakit ko naman mamasamain? Sa totoo lang, gusto kong makita kung gaano kakapuspos ng damdamin kapag pinag-uusapan mo ang mga iniidolo mo. Ngiting-init ang binigay ni Ryan. Hindi makapaniwala si Daphne. Lalo pa siyang nagulat nang sabihin ni Ryan, alam mo ba, matagal na kitang kinakausap online gamit ang ibang username. Napasigaw si Daphne sa gulat. Nagkatawanan sila, nagtulakan, hanggang sa bumagsak sa sofa habang patuloy ang tawanan. Masayang ibinahagi ni Daphne ang kanyang mga fangirl adventures, at tahimik na pinakinggan ito ni Ryan, halatang aliw na aliw. Sa gitna ng tawanan, lalong tumibay ang kanilang relasyon. Nalaman ni Daphne na dati palang henyo sa pagpipinta si Ryan, ngunit isang masakit na alaala mula pagkabata, ang akala niyang pag-abandona ng kanyang ina, ang dahilan kung bakit hindi na siya muling nakahawak ng paintbrush. Matagal na siyang naghahanap ng isang partikular na painting na makakatulong sa kanya para makaharap ang kanyang nakaraan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nadiskubre ni Daphne na ang ina ni Sherry ay siya ring tunay na ina ni Ryan. Inayos niya ang isang pagkikita. Nang magkita sina Ryan at Unyong, inilahad ng ina ang katotohanan, hindi niya intensyong iwan si Ryan. Noon, hirap sila sa pera, at nang may gustong bumili ng kanyang painting, isinama niya si Ryan at pinaghintay habang aayusin ang transaksyon. Sa kasamaang palad, nasangkot siya sa aksidente, at pagkamulat niya, hindi na niya nakita si Ryan. Lumaki si Ryan na akala'y iniwan siya, pero ngayon, nabura ang matagal na galit at sama ng loob, at nagkaroon ng emosyonal na pagkikita ang mag-ina. Masayang-masaya si Daphne para kay Ryan at hinihikayat niya itong muling magpinta. Tinali niya ang buhok niya at inalok ang sarili bilang modelo.
Habang tinitingnan ni Ryan ang anino ni Dakmi sa papel, nag-alinlangan siya, ngunit sa huli ay kinuha ang brush. Isa itong turning point, muling nabuhay ang apoy ng sining sa kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, niyaya ni Dakmi si Ryan sa bahay niya. Habang naglilinis siya at inaasahan ang pagdating nito, biglang dumating ang kanyang ina. Laking takot ni Dakmi, ang kwarto niya ay puno ng memorabilia ng kanyang mga iniidolo. Nagngit-ngit ang ina niya, at sa wakas ay natuklasang ang tanging dahilan kung bakit umuupo si Dakmi sa lugar na iyon ay para lang sa kanyang fangirling. Galit na galit ang ina niya, kumuha ng unan at pinalo si Dakmi habang pinapagalitan. Dumating si Ryan dala ang regalo. Nang marinig ang sigaw ni Dakmi, nagmadali siyang pumasok at niyakap ito para protektahan laban sa galit ng ina. Nagulat ang ina sa biglaang pagdating ni Ryan. Sa pagtatakip, bigla niyang sinabi, "Ay nako, yang mga idol stuff na yan, akin yan. Ayoko lang kasi malaman ng tatay niya na mahilig din ako dyan." Napangiti si Ryan at nakisakay sa kwento. Ipinagmamalaki ni Dakmi na alam ni Ryan ang tungkol sa kanyang pagiging fan, at hindi lang siya tanggap nito, suportado pa siya. Namangha at humanga ang ina ni Dakmi. Hindi niya inasahan na makakahanap ang anak niya ng lalaking ganito kaunawa at mapagmahal. Dahil sa tulong ni Dakmi, tuluyang nalampasan ni Ryan Gold ang kanyang mga emosyonal na hadlang at nagsimulang muli sa pagpipinta. Hindi nagtagal, naibalik niya ang kanyang reputasyon bilang isang henyo sa sining. Habang lalong tumitibay ang kanilang relasyon, nagpasya si Ryan na gawin ang isang makabuluhang hakbang sa buhay nila. Nag-propose siya kay Dakmi, sabay sabing, "Gusto kitang pakasalan." Umakyat sa bagong antas ang kanilang pag-ibig, at sabay nilang hinarap ang bagong kinabukasan. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.